Tyson Fury may reaction nga po sa panalo ni Anthony Joshua kay Francis Ngannou. Sabi ni Fury, congratulations kay Joshua dahil maganda ang panalo kay Francis Ngannou. Pero hindi raw ito ang sukatan para masabing mas better fighter si Anthony Joshua. Matatandaan nung nakalaban ni Anthony Joshua si Alexander Usyk, hindi naman daw nakatama ng malakas si Anthony Joshua. Malayong mas maliit daw si Alexander Usyk kumpara kay Tyson Fury. Kaya style make fight daw mga tol. Nagkataon lang na bagay ang estilo ni Anthony Joshua kay Francis Ngannou. Tinamaan niya ng solid at bumalagta at natulog pa. Pero yung style ni Tyson Fury mga tol bagay daw sa style ni Anthony Joshua. Kung darating daw ang araw na makalaban niya si Anthony Joshua easy na lang daw kay Tyson Fury. So sabi pa ni Fury mga tol, matapos daw niya talunin ng 2 beses si Alexander Usyk, isusunod na niya itong si Anthony Joshua. May rematch clause nga po si Tyson Fury kay Alexander Usyk. 2 beses maglaban katulad sa kontrata dati ni Joshua kay Alexander Usyk. Ang pinakamagandang kalaban ngayon ni Anthony Joshua itong si Deontay Wilder. Sana maikasa na ito at mapagbigyan ang gusto ng maraming fans. Samantala may mensahe naman si Anthony Joshua kay Francis Ngannou. Sabi ni Joshua mga tol, magpatuloy lang daw sa pagboboxing si Francis Ngannou. Marami daw itong tatalunin na heavyweight fighter. Kung may kailangan daw si Ngannou kay Anthony Joshua magsabi lang, nakanda ito tulungan. Sabi naman ni Ngannou mga tol, salamat daw kay Anthony Joshua. Ipagpapatuloy pa rin daw niya ang pagboboxing dahil ito ang pangarap niya. So malaki nga po ang kinita ni Francis Ngannou kay Anthony Joshua. Umabot daw ito ng $20 million. Hindi kayang kitain niya ni Ngannou kapag lumaban sa UFC. Hindi nga umaabot ng $1 million ang bayad niya sa UFC. Samantala dito sa boxing napakaraming milyones ang kinita. Milyon din ang kinita niya laban kay Tyson Fury. Dinagdagan pa ngayon laban kay Anthony Joshua. Kaya target ni Ngannou mga tol, labanan din niya si Deontay Wilder para kumita agad ng milyones. Pwede na magretiro itong si Francis Ngannou mga tol, pero gagatasan pa rin niya ang boxing. Hanggat may laban na ibibigay sa kanya, syempre papayag pa rin yan. Kumbaga gagatasan lang niya ang boxing mga tol para kumita ng milyones bago magretiro. Okay, sa ibang banda naman, Jaron Boots Ennis balak nga po ilagay sa undercard ni Canelo Alvarez. Kasado na nga po ang laban ni Canelo kontra Jaime Munguia ngayong May 4. So ayon sa report, balak ilagay si Jaron Boots Ennis sa co-main event. Pero hindi pa naman kumpirmado mga tol, pinaplano pa lang. Unang depensa ni Jaron Boots Ennis sa kanyang IBF. Kaya matindi rin ang plano ng PBC mga tol. Inaangat nila itong si Jaron Boots Ennis. Kapag nagkataon, pwede na ipasok si Jaron Ennis sa main event at pay-per-view ang laban. Sa ibang banda naman, Naoya Inoue versus Luis Nery. Plano nga po ni Luis Nery mga tol, siya ang magbigay ng unang talo kay Naoya Inoue. Hindi raw natatakot si Luis Nery sa style ni Inoue. Nakahanda raw ito at plinano ng lahat kung paano ito talunin. Samantala sinabi naman ni Inoue, hindi raw siya magpakampante kay Luis Nery. Nakahanda raw ito sa training at mas malakas pang kondisyon niya ngayon kumpara sa laban niya kay Marlon Tapales. Kaya abangan daw natin ang pinaka best version ni Inoue kontra Luis Nery.